Ako po si Marlo Jimenez, nakatira sa Dasmariñas City, 52 years old. Bali nung nasa hotel ako, nagtatrabaho, nagkaroon na yung September 11 bombing, humina ang kitaan sa loob. Nag-isip ako mag-aral ako ng refrigeration air conditioning. And then after that, na-aksidente ako sa motor noon. And then after ng 3 months kong bakasyon, tinamad na akong pumasok, nagtayo na ako ng sarili kong shop. At ito nga, nag-start ako sa pagre-repair ng electric fan, washing machine, and refrigerator. Sa una, sa bahay lang. And then, dumami ng dumami, sa tabing kalsada, umupa na ako ng pwesto. Hanggang sa una, dun lang sa loob ng subdivision, and then, after a month, dito na, sa labas, lumabas na. Kasi, kailangan na ng malaking space. Hanggang sa may nag-offer sa akin na kaibigan sa ibang bansa, na okay naman yung sahod. Doon ko na na-explore ang air conditioning. Kaya nung bumalik ako, puro aircon na lang ang ginagawa. 5 taon na simula nung bumalik ako ng Pinas. Sa umaga pa lang, minsan gigising na ako na alas 7 or alas 6. Depende sa oras ng kailangan. Computer na agad ako, nakaset up na. And then, pag late ako dito, tatawag ako sa foreman ko rito kung ano yung uunahin nila pupuntahan. Or minsan nauuna ako rito, iseset ko na kung alin saan sila pupunta. Tapos, sa akin naman, ang trabaho ko, yung ocular. Mga bagong project na kinakailangan mo mabisita para mapresyohan. Yun ang trabaho ko nang pupuntahan ko yun. Sa pagpapagawa, may mga araw talagang mababakanti ka. Minsan sa 1 linggo, 1 beses, minsan wala. Minsan naman, yung kita mo sa loob ng 1 buwan, makukuha mo sa 1 linggo. Sa loob ng 5 taon nag-ooperate, puro dito lang lahat yung mga tao kung pinapasahod, sila tumatanggap automatic. Kasi ang thinking ko rito, sa panahon ko hindi ako kumita, pero yung susunod na mga generation na maghahawak nito, na lang sila. Kasi naitanim ko na bunga na nga ani. Sa pag-aaral ng mga anak ko yun, nasasagot ko. Yung mga bayarin sa bahay, bayarin sa kuryente, lahat. Yung upa rito, lahat nasasagot nitong negosyo. Marami. Unang-una yun, sobrang luwag. Lalo sa customer, sige, kaya natin. Pag natapos na, papahirapan ka lang makolekta. Ang ginagawa ko na ron, marami naman tayong kaibigan na hiram dito, hiram doon. Ganun ang mangyayari. Pagkakolekta, bayad dito, bayad doon. Kaya nag-i-equal-equal. Sa parte ko, hindi naman nakakahiya kasi binibigyan natin ng kasagutan yung necessity nila na magi silang comfort. Kung walang installer, walang nagsusupply niyan, mainit ang nila, loob ng bahay. Sobrang bait po ni boss kung makisama sa mga tauhan niya. Understanding po. Naiintindihan niya yung mga tao niya. Kumbaga, halimbawa, nangangailangan po. Bigay lang po ng bigay si boss. Sa amin po bilang empleyado, lahat po, pantay-pantay po yung tingin niya sa amin. Kung ano po yung turing niya sa anak niya, ganun din po sa mga trabahador niya po. Yung pagiging matyaga niya po sa trabaho, pagiging matiisin. Ang masasabi ko dyan, kailangan matatag ang kalooban mo na pag dumating yung isang pagsubok, 1, 2, 3, huwag kang susuko, tuhod at sahig lang ang katapat nun. Kasi laging nasa isip ko, kahit sa anong paraan hindi kita pababayaan. Masaya po kasi hindi ko maipaliwanag ang kasayang kasi sa kabila ng lahat na hirap na dinanas ko, naabot ko ito. Noon, bisikleta lang nung pangarap na namin. Ngayon, may sasakyan ako, may bahay. Kaya hindi ko, yung kasiyahan ay lubos-lubos. Marami akong pinagpapasalamat kasi sa kabila ng lahat ng wala naman ako nakuhang mataas na pinag-aralan. Pero nakakagawa ako ng mga bagay na hindi ko na masayod. Na hindi naman linya nung talagang expertise ko, pero naliliwanagan ako pag nakaharap ko na yung kung sinong tao man ang kaharap ko. Madali ko silang naididil. Di naman ako tulad sa hindi naman ako engineer, di naman ako architect, pero pag nakipagharap ako sa kanila, kumaga, maluwag yung isip ko na nasasagot ko lahat yung mga katanungan nila. Ipagtiwala lang natin sa Diyos lahat ng ating ginagawa. Laki pa ng sipag at tiyaga, laban lang.